Ayan, punta na tayo dito sa pag-create ng account. Ang website, eps.go.kr, pwede nyo i-search sa Google. Yung main na nakasulat, yun na lang po yung i-click nyo para automatic naka-English ang language ng website. No? Sa pag-create ng account, paalala lang, pwede na kayo mag-create ng account once na meron ng passers list na inilabas ang DMW. No? Or pwede din naman tayo mag-advance ng paggawa ng EPS account. Yun ay kung magiging encoded na tayo sa website ng HRD dito sa EPS website, no. So malalaman natin kapag encoded na tayo kapag tayo ay nag-sign up through EPS topic ID tapos pumasok, nag-register, ibig sabihin encoded na. Pero pagka hindi pa pumapasok, ibig sabihin hindi pa kayo pwede magawa ng EPS account. Okay lang mag-advance ng paggawa, pero meron lang mga circumstances na nangyayari kapag ina-advance. Like yung mga nag-e-error, yung pagka nakapag-register kayo, mawawala yung inyong pangalan. So, hindi siya nakikita. Isa lang yun sa mga dahilan pag advance na kapag gawa ng EPS account. So, start na tayo. Sign up, click nyo lang to, itong may red. Click nyo lang yan. First step yan. Second step, i-click nyo po EPS topic ID. Itong nasa itaas. No? Kung meron ng list of passwords, pwede rin naman kayo dito sa date of birth. Lalo, kaya lang naman hindi ito nire-recommend natin kasi merong mga EPS aspirant na nag-exam na dati at meron na silang record dito sa EPS. So, ang lalabas sa kanila, kadalasan, ay yung mga old account nila ang lumalabas. So, dito lang tayo sa EPS topic ID para maging unique. Kasi every batch, unique ID ang ibinibigay ng HRD para sa mga aspirant. So, click natin itong taas, then next, etong yung next, no? Ito is step 3, dito na kayo mapupunta after nyo ma-next yun. Step 3, put topic ID and passport number. Dito sa topic ID, etong EPS topic. Ayan. Dito ilalagay yung topic ID. Ito ang sample ng topic ID natin yung may 0112022C, tapos yung nasa exam nyo or nasa admission ticket nyo, yun yung topic ID natin. Then yung passport, lagay nyo lang, then click nyo yung bullet ng passport. Para makita kung saan nakukuha yung topic ID, dito po. Ayan. Makikita nyo sa announcement ng date pa lang, meron na kayong makikita dyan na, ayan, may makikita kayo dyan na application number, etong mga nasa gilid. 50 ang umpisa niyan. Kung mapapansin nyo, ito lang yan, same lang yan, 0112022C. Tapos plus yung exam ID. Ito yung exam ID nyo. Ayan, application number. Yung topic ID nyo naman, kapag may announcement na ng passers, ito po, yung may 0112022, dyan po nakalagay yung pagka meron ng passers. Passers list. Pag wala pa, dito nyo lang makikita ang inyong topic ID. Kaso putol siya. So, dadagdagan nyo siya ng 0112022C. Ganun po. Dito din, ayan, pinalaki lang. Ayan yung topic ID. Then, after nyo dito pala, sa step 3 natin, pagka na-encode nyo na, confirm nyo lang po. Click confirm. Tapos, dito na kayo mapupunta sa view na to. Ayan. Lahat ng agree po, ay lahat ng may box na agree, check nyo po lahat. 5 po iyan, no? 5 po yan. Then, check nyo lahat. Then, click next. Dito po kayo mapupunta. Sa step 5, create unique ID and password. Sa name, matik po may lumalabas yan. No? Hindi automatic po. Tsaka yung birthday, automatic po. Kapag ka po walang lumabas dyan na name at birthday, ibig sabihin, ang ginagawa nyong EPS account is void po or error. Pag ganun po, wag nyong ituloy ang registration nyo. Wag nyong i-click ang register. I-click nyo yung cancel, then after few hours, pwede nyo i-try ulit.
try nyo ulit, mag-fill up kayo hanggang sa makarating kayo dito sa step 5 natin. Kapag wala pa rin lumabas, cancel nyo ulit. The next day na kayo mag-create ng account. Nangyayari po iyon kasi kapag nagkakasabay-sabay ng pasok sa website. Nag-encode si HRD, tapos nagki-create ng account yung mga EPS. Ang dami pong gumagamit ng website na to, hindi lang tayo, no? So, pagka meron na siyang lumabas na name dito, meron ng pangalan ninyo at meron ng birthday, ituloy nyo na po ang registration. Ibig sabihin yan, papasok na po ang inyong registration. Login ID. Yung login ID po, unique ID yan, no? Kung anong gusto nyong ID, pwede. Combination ng letters, numbers, pwede po. No? Bahala kayo kung ano ang gusto nyong ID. Kasi gagamitin nyo yung login ID sa pagla-login nyo. No? Tsaka yung password. Alam ko yung password nito, nasa minimum 10 characters. May caps lock, may small letter, ganun. May number. Tapos, retype nyo lang ulit. Then, dito sa email, nakalagay po, insert your email, same as your e-reg number. E-reg email, no? Same po sa e-reg, or mas maganda kasi same sa e-reg, syempre. Pero kung hindi na active ang inyong e-reg, kung ano ang active na email nyo, ayun na lang po ang ilagay nyo dito, no? Pwede naman yun. Pero as long as active naman yung inyong e-reg, iparehas nyo na lang po. Nakalagay dito, lagay sa first box yung email nyo before at. No? Halimbawa, ang email ko is damdam@gmail.com. Yung damdam, dito po siya sa first box. Ito yung at ko, tapos yung gmail.com, pwede siya dito sa second box. Pag nilagay nyo yung gmail.com dito sa second box, dito sa may pagpipilian na to, i-click nyo po dito, dapat direct input. Pero kapag blanco ang nilagay nyo dito sa second box, dapat ang ilalagay nyo po dito sa choices, gmail.com. No? Leave blank ang second box, pili lang sa choices. Yan. Leave nyo lang to, tapos pili na lang kayo dito ng gmail.com. Kapag yahoo.com ang meron kayo, wala pong yahoo.com dito sa pagpipilian. So, dapat direct input kayo dito, tapos dito nyo sa box. Sa second box, ilalagay ang yahoo.com. Then, click register. No? Then, pagka-click nyo yung register, meron pong lilitaw sa screen nyo, okay. No? Click nyo lang po yung okay. Next tayo, step 6. Yan. Mapupunta na kayo dito. Ulit, babalik kayo sa dashboard. I-login nyo lang kung anong ginawa nyong login ID at yung password. Tapos, click login. At step 7. Ibig sabihin, nakapasok na kayo. Ayan po. Ito, mayroong nakalagay na pangalan. Ibig sabihin, pumasok po ang registration sa EPS account. Pero pag walang name dito, ibig sabihin void po iyon. Ibig sabihin, doon sa step 5 natin kanina, walang lumabas na pangalan at birthday sa inyo. No? Pagka ganun ang nangyari, i-void nyo lang po yon. Huwag nyo napansinin yung EPS account na yon. No? Mag-create or mag-register ulit kayo ng bago. Hanggang sa makita nyo dun sa step 5 natin na meron ng name at birthday. Pag meron na, diretso sa registration. Tapos, ibahin ninyo ang login ID na i-create ninyo para hindi kayo bumalik doon sa dati nyong na-create na error. No? Tapos, kung problema nyo yung nagawa nyong error at gusto nyong i-delete, pwede nyo naman siya i-delete. View immigration process, then sa baba nun meron delete ID ang nakalagay. Pero, okay lang naman kahit hindi nyo na siya i-delete. Huwag nyo na lang siya i-open. Okay lang, kahit i-open nyo, hindi naman siya magiging kasali sa ating steps. No? Hindi naman siya makakasama o wala naman siyang bilang sa EPS account. No? Hindi kayo ma-declare as double account kasi yun po ay error. No? Wala po yung data. Tapos, kung mapapansin nyo, ito nakalagay, okay na. No data means wala pang nilalagay si HRD. No data, ito po yon sinasabing no data.
Etong no data na to, ibig sabihin nito, para to sa mga voluntary attorney. Yung EPS topic score, no day, alang nakalagay dito. Kapag po wala pang passer list, no? Kapag nag-create kayo ng advance, matik walang score yan. Pag hindi pa na-encode. Pero kapag ka meron ng passers list, ibig sabihin na encode na kayo, magkakaroon na yan ng score. Ganun po. Tapos, yung no data, para po ito sa mga ex-Korea. Okay lang po yan na no data kasi for voluntary return yan. Ibig sabihin, walang data ng kaso sa Korea. Para sa mga ex-Korea, dapat ang nakalagay diyan sa inyo, no data or kaya yes, no? Ang nakalagay. Meron po nakalagay diyan, yes or kaya no data. Pag ganun po ang nakalagay, ibig sabihin, goods ang inyong standing or goods ang inyong credit sa HRD. No? Pero pag no, ang nakalagay, no lang, hindi no data, ibig sabihin po, meron kayong kaso or meron kayong record or bad record sa Korea, no? Which is ma-disqualified kayo. Kailangan po yes or kaya no data. Ganun lang po ang pag-create ng EPS account. Sana nakatulong sa inyo. Good luck sa mga magagawa ng EPS account. Congratulations sa lahat ng mga passers natin.